Makabansa 2, Quarter 2, Week 6, Day 1. Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like, and subscribe. Thank you. Makabansa 2, Quarter 2, Week 6, Day 1. Mga kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang kaugnayan ng kultura sa paghubog ng pagkakakilanlan. Magandang araw sa inyo mga bata! Kumusta kayo? Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay alalahanin muna natin ang ating pinag-aralan noong isang linggo. Tukuyin ang lokal na pangalan na makikita sa larawan. Magbigay o magbahagi rin ng inyong kaalaman tungkol sa mga ito. Maaaring magkwento sa klase. Mahusay mga bata! Ang layunin ng ating aralin ay nailalahad ang mga kwentong bayan ng kinabibilangang komunidad at naiuugnay ang mga kwentong bayan sa pagkakakilanlan ng kinabibilangang komunidad. Masamang loob o sakim? Pangit o masama ang ugali? Kwentong bayan. Ito ay mga salaysay, tradisyonal na paniniwala at kaugalian sa isang komunidad na naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Basahin natin ang alamat na pinamagatang Ang Alamat ni Mariang Sinukuan. Noong unang panahon, sagana sa bungang kahoy at malulusog na hayop ang bundok ng Arayat. Sa paligid nito ay mayabong ang mga halaman at masagana ang ani. Ang may-ari ng bundok na ito ay si Maria. Siya ay ubod ng ganda, kayumanggi, mahaba ang buhok, matangos ang ilong, ngunit mahiwagang babae. Marami siyang alagang hayop tulad ng manok, ibon, baboy, kambing at iba pa. Siya ay matulungin sa mga tao. Sa tulong ni Maria, ang mga tao doon ay masayang namumuhay. Paminsan-minsan, makikita ng mga taga-arayat at karatig pook si Maria na namamasyal kung hating gabi. Madalas, kapag may kinakapos ng pagkain, ay iniiwanan niya ito ng pagkain sa kanilang mga hagdan sa labas ng kanilang bahay. Isang araw, may mga sakim at mga tamad na tao ang nangahas na manguha ng prutas at manghuli ng hayop sa bundok ni Maria. Malalaking supot at sako ang kanilang dala at kumain sila ng maraming prutas. Dumating si Maria at nagwikang, "Sige, kumain kayo ng magugustuhan nyo. Ngunit huwag kayong mag-uuwi." Pagkaraan ng isang oras, akala ng masasamang loob ay umalis na si Maria. Nanghuli sila ng mga hayop at pinuno nila ng prutas ang mga supot. May natakot na baka magalit sa kanila si Maria, ngunit dala ng kasamaan ay nakisama na rin sa pangingulimbat. Hindi nagtagal at napuno na ang kanilang mga lalagyan at dali-daling lumisan sa puok na iyon. Ni hindi nila pinansin si Maria na noon ay dumarating, bagkos ay binilisan pa nila ang kanilang mga hakbang. Hindi nila namamalayan na pabigat ng pabigat ang kanilang mga dalahin at nang ito ay kanilang buksan, wala silang makita kundi mga bato. Nakita sila ng isang matanda. "Aanuhin ninyo ang mga batong iyan?" Napag-alaman niya na galing sila sa bundok. "Uli-uli, huwag kayong kukuha ng hindi sa inyo at lalong masama kung walang pahintulot. Kung sa bagay, mabait si Maria, hindi nga kayo sasaktan.
igalang naman natin siya. Marami na siyang nagawang kabutihan sa atin. Marami pa ang sumunod na nagtangkang magnakaw kay Maria. Dahil dito, nagtampo at nagalit na si Maria. Dumating ang panahon na hindi na siya nakikita ng mga tao. Hindi na rin siya tumutulong sa mga tao. Unti-unting humina ang mga hayop, ang mga halaman ay nalalanta. Ang mga tao ay kinapos at nagutom. Nagtipon-tipon ang lahat at napagkaisahan nilang sumuko na kay Maria. Kailangan nilang humingi ng tawad sa mabait na mahiwagang babae. Ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap na makahingi ng tawad kay Maria ay baliwala ng lahat pagkat ang kanilang sinukuan ay hindi na nagbalik pa. Kaya kailangan na nilang magpatulo ng maraming pawis upang sila ay mabuhay. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga tanong. Sino si Mariang sinukuan? Ilarawan ang kanyang pisikal na anyo at mga katangian. Ikalawang tanong, paano tinulungan ni Mariang sinukuan ang mga tao sa kanyang paligid? Ikatlo, ano ang ginawa ng mga sakim at tamad na tao sa bundok ni Maria? Ikaapat, ano ang nangyari sa mga prutas at hayop na kinuha ng mga masasamang loob? Ikalima, ano ang naging epekto ng galit ni Maria sa bundok ng Arayat at sa mga tao? Ikaanim, ano ang aral na makukuha mula sa alamat ni Mariang sinukuan? Ang kwento ni Mariang sinukuan ay halimbawa ng alamat kung saan naging kilala ang lugar ng Arayat sa Pampanga. Ano ba ang alamat? Ang alamat ay isang uri ng kwentong bayan na naglalayong ipaliwanag ang pinagmula ng isang bagay, lugar o pangyayari. Ito ay bahagi ng ating tradisyong Pilipino at ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Ano ang kaugnayan ng alamat o kwentong bayan sa paghubog sa pagkakakilanlan ng isang lugar? Ang mga alamat ay naglalaman ng mga kwento na nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga lugar, bagay o pangyayari. Ngayon mga bata, humanap ng isang kwentong bayan na nagpapakita ng kaugnayan o pagkakakilanlan sa inyong komunidad, tulad ng alamat ng pinagmula ng lugar, kwento ng kabayanihan, o kwentong naiuugnay sa inyong lugar. Ngayon, basahin natin kung saan nagmula ang salitang silang. Ang pangalang silang ay nagmula sa salitang silangan na ang ibig sabihin ay east, dahil ito ay nakapwesto sa silangang bahagi ng Cavite. Ayon sa alamat, ang salitang silang ay nanggaling sa salitang isinilang o given birth to. Sinasabi din na 3 barangay sa silang ang biglang lumitaw matapos ang pagputok ng Bulkang Taal noong Mayo 15, 1754. Ito ay ang Barangay Tubuan 1st, 2nd at 3rd. Isa sa pinakamatandang bayan sa Cavite, ang silang na sinasabing taong 1571 ito lumitaw, bagamat may iba pa na magsasabing may iba pang petsa. Ayon sa pagsasaliksik, ito ay sa panahon at nagmula sa 10 Bornean datus na naglalakbay sakay ng balangay. Ang unang pamilyang nanirahan ay si Gat Hingiw at ang kanyang asawa na si Gat Kaliwanag at ang kanilang 7 anak. Ang kanilang anak ay lumipat sa iba't ibang lugar ng bayan at nagtatag ng kanya-kanyang barangay. Ano ang tema ng binasang kwento? Ano ang sinasabi o kaugnayan ng kwento sa iyong kultura o kinabibilangang komunidad? Paano mo pahahalagahan ang mga kwentong ito?
Anong mahalagang aral ang inyong natutunan mula sa kwentong bayan na binasa? Para sa inyong takdang aralin, magdala ng pangguhit at pangkulay na gagamitin para bukas. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!